Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito yung part ng press con kanina na kung saan tinawag muna yung mga major cast para sa interview ni MJ Felipe sa 4TV Patrol. So, while ongoing yung press con proper, tinawag sila, pinalabas because yun nga, kailangan sumalang na. So, actually si MJ nga ang host ng press con, but of course, nag-excuse din siya. Pumalit sa kanya si uh, Eric Jan, so EJ Salud. So, anyways, etong mga eksena nito bonggang-bongga dahil ito before pa lang to, bago pa ito sumalang sa TV Patrol. So, nakikita ko mga ganap nila. Sumabay kasi ako sa paglabas because nagpunta naman ako ng CR kasi nga medyo ang tagal nung kaganapan. But anyways, nag-enjoy naman ako dyan dahil kita nyo naman, di ba, nakapag-shoot pa ako ng mga ganap ng Francet sa labas. So, aliw, alam mo, habang tumatagal, I would say, lalong talagang masasabi kong bagay na bagay talaga ang Francet. Physically, lalo ngayon naka-all white sila. Kitang-kita mo yung lumulutang talaga ang kanilang kagwapuhan at kagandahan. Talagang ako I must say na sana mabigyan pa talaga sila ng mga mabibigat na project. So kasi in this itong Sins of the Father talagang bonggang-bongga, may chika talaga si Gerald Anderson. Of course, abangan na lang natin kung totoo ba yung mga chikang yun ni Gerald. So anyways, kasi nga alam niyo naman 'di ba na sa press con kanina, ako na surprised din kasi ako kasi hindi ko ina-expect na ganun ka mature yung character ng Francet kasi si Francine pa lang nung unang labas niya pa lang napanood ko kasi yung parang 2 days episode ditong Sins of the Father. So medyo mabibigla kayo. Kakaibang Francine Diaz ito, meron siyang ganap na yung mga hindi mo napapanood sa kanya noon sa mga teleserye niya. Wala nang pa-sweet enough na pa-sweet talaga, pero meron doon talagang dapat asahan. Meron kayong mga eksenang hindi ko makwento, but anyway, pinalabas na rin naman. So ayan, may mga moment doon na talagang umiinom ng alak, nagpapakalasing si Francine, at syempre ang outfit na talaga sexy, medyo mataray ang kanyang makaka-relate. I'm sure may mga character na ganito noon na anak ng mga mayayaman na medyo sutil at pasaway. So, yon nasa part na yon si Francine. So, I think etong project na to hindi lang talaga ito teleserye ni Gerald. Teleserye ito ng napakaraming artistang kasama kasi talagang sa trailer pa lang and sa 2 nights pa lang or sa mga episodes na panood namin kanina sa Gateway, talagang masasabi mong lahat may mga moment. So, pinakita na nga doon yung moment ni Francine na talagang wow. Ultimo outfit niya, ultimo eksena niya, talagang panalong-panalo. So, I think it's about time na gumawa na rin si Francine because hindi na rin naman siya bata, hindi na siya teens, di ba? Alam naman natin, nasa 21 na rin si Francine. So, it's about time na mag-try na rin siyang mag-mature, kumbaga. Although, syempre, siya yung tipo ng artista na pwede pa rin bumalik sa pa-sweet kasi pag nakikita mo nun siya, pag nagsasalita, parang baby pa rin, parang sweet pa rin, hindi maaalis sa kanya yung pagiging sweetest. So, pero ako, go, mas gusto ko talagang mapanood siya in a different kind of role naman, acting project, kasi talagang tingin ko ayun talaga ang forte ni Francine, yung mga ganun kabibigat na mga So, eksena. magsasabi sa inyo, maging proud kayo sa dalawang yan sa show natin. Ako yung madalas nila ka-eksena eh. So, so, nagre-reklamo ko ngayon actually. Pwede nyo ba sila kausapin mamaya? No. No joke. Maging proud talaga kayo sa kanila dalawa. Hindi biro rin yung mga role nila. Tapos, direct, anong week ba yun? Week 6 ba yung first kissing scene nila? Nabuking ko sa... Scam yan, Gerald. Tignan natin kung scam o totoo. Okay, tignan natin. Thank you, Jeff, sa question mo. Let's go to validate daw. No, MJ, parang I think because I'm very popularly known as very meticulous and medyo disciplinarian sa trabaho. I think na-assign sa akin yung shifting from the Teeny Bopper Love Team
parang the challenge is always, yung kay John Lloyd Bea, direct, what can you do with them? Kasi kailangan na natin silang i-elevate. And so we did Maging Sino Ka Man. And then after that, Bea would do The Mistress and John Lloyd would move on a different project. And so when they called me and said, we're giving you Francine and Seth. We need to find a franchise for them, a different one. Kasi kilala na sila dyan, magaling na sila sa ginagawa nila. And so, on working with Francine, kasi si Seth din medyo later pumasok eh. So nauna sa akin si Francine. And what I'm happy most with Francine is, keen kasi siya eh. Yung pag may sinabi ka sa kanya, either yung artista matatakot magbago ng sarili niya or risky siya to embrace yung challenge. So, yun. And I try to make it fun for her kasi nung nakita ko na siya, tama nga naman, why do you limit yourselves na nandun kayo? When the talent is bigger, the talent is greater, na parang kaya ninyong gawin yung mas malalaki pang roles. And in this series, napaka-challenging ng role kasi when you look at it, nakita nyo naman sa palabas, di ba? Dumating siya doon, tinatanong ni Lotlot, yung character ni Lotlot, sino ka? He's my father. So, at alam natin yung kwento na iniwanan si Gerald nung tatay niya for another woman. And here, dumarating siya sa mundo nila, silang tatlo yung magkakatunggal eh. Francine is caught with the great performance of Lotlot and the intense performance of Gerald. Tapos, nakita nyo dun sa Abangan, unconventional yung pagkikita nila ni Seth. Siguro the test, ang fortitude niya sa artistry nilang dalawa dito subukin muna sila independently without the comfort of yung dati nilang love team. Tumayo muna kayo bilang character and I mean, every now and then, tignan mo kung mabasha ko ni Francine, di ba? At least na at least sa akin. Kasi she delivers well, even in Seth. Kaya sa amin, pag nagtatrabaho kami, fun lang. I admire them because first time ko rin po silang makatrabaho. Congrats! Kami kay Direk FM. Legit yan, Direk. Direk, may singit ko lang. Miss Fran, sorry may singit ko lang since we're in this topic na yun, no? Ano naman pansin mo kay Shaina?